Merong isang habit na ginagawa ng mga financially successful na tao na karamihan sa mga struggling ay hindi ginagawa. Hindi ito complicated, hindi ito nangangailangan ng special skills or expensive tools, hindi ito nangangailangan ng maraming oras, 10 minuto lang kada araw. Ngunit ang 10 minutong ito ay may kapangyarihang mag-transform ng iyong buong buwan at eventually ng iyong buong financial life. Ang habit na ito ay hindi lottery o get-rich-quick scheme. Ito ay simple practical at backed ng behavioral science at psychology. At ang pinaka-frustrating na bagay ay gaano ito kasimple na karamihan ng tao ay hindi ito sineseryoso o ibinabrush off bilang too basic para mag-matter. Ngunit narito ang katotohanan. Ang simple na consistently ginagawa ay mas powerful kaysa sa complicated na rarely ginagawa. At ang habit na ibabahagi ko ngayon ay exactly iyan. Simple ngunit transformative kapag ginawa ng consistent. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako, ang iyong gabay sa paglalakbay na ito kung saan ituturo ko sa iyo ang number one habit na nagpo-protect ng iyong abundance at nagbabago ng iyong financial trajectory. Ibabahagi ko kung bakit ito gumagana ang science sa likod nito at ang exact step-by-step process na maaari mong simulan ngayong araw mismo. Bago tayo magpatuloy, importante na maintindihan mo na ang habit na ito ay tool na nangangailangan ng consistent application. Ang mga resulta ay maaaring mag-iba sa bawat tao depende sa individual circumstances at sa dedication sa practice. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional financial advice. Kung handa ka ng matutunan ang habit na maaaring mag-transform ng iyong financial life, isulat mo sa mga komento ang pariralang committed ako sa 10 minuto ng abundance kada araw. Ang declaration na ito ay iyong unang commitment. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Danilo na isang 41 taong gulang na sales representative mula sa Pasay City. Si Danilo ay may stable na trabaho at decent na income, ngunit sa loob ng mahigit 15 taon ay parang hindi siya makaahon sa financial situation niya. Paycheck to paycheck ang buhay niya, walang substantial na savings, walang investments, palaging may emergency na nag-a-absorb ng kahit anong extra money. Hindi naman tamad si Danilo. Nagtatrabaho siya ng maayos, hindi rin siya sobrang gastos. Ngunit may something na off, parang invisible na force na pumipigil sa kanyang financial growth. Isang araw nakilala niya ang isang colleague na si Martin na nasa similar na income bracket sa kanya, ngunit ang financial situation ay drastically different. Si Martin ay may emergency fund, may investments, at may clear na path towards financial independence. Curious si Danilo at tinanong niya si Martin kung ano ang secret. Ang sagot ni Martin ay simple ngunit unexpected. Walang secret. May daily habit lang ako na ginagawa ko ng 10 minuto every morning. Iyon lang talaga ang pinagkaiba. Intrigued si Danilo at hiniling niyang ituro sa kanya ang habit. Ang itinuro ni Martin ay ang practice na tinatawag niyang Daily Financial Awareness Ritual o DFAR. 10 minuto kada araw ng focused attention sa iyong financial state at intentions. Sa simula, skeptical si Danilo. Paano naman mababago ng 10 minuto ng pag-iisip ang aktual na financial situation? Ngunit dahil wala naman siyang mawawala, sinubukan niya. Ang unang buwan ay hindi dramatic. May subtle na mga shifts ngunit walang major changes. Ngunit si Danilo ay nag-commit na ituloy dahil simple lang naman at hindi time-consuming. Sa ikalawang buwan, may napansin siyang changes sa kanyang behavior. Mas aware siya sa kanyang spending. May natural na resistance siya sa impulse purchases. Mas conscious siya sa opportunities na dati ay hindi niya napapansin. Sa ikatlong buwan, ang actual numbers ay nagsimulang mag-change. May napundar na siyang savings na hindi niya nagawa sa nakalipas na 5 taon. May nakita siyang side opportunity na nagbigay ng extra income. At ang relationship niya sa pera ay fundamentally na nagbago. 1 taon pagkatapos si Danilo ay unrecognizable financially. May 6-month emergency fund na siya. May investments na nagsisimula ng mag-grow. At ang pinakamalaking change ay ang kanyang mindset at daily relationship sa money. Lahat mula sa 10 minuto na habit kada araw. Ano exactly ang habit na ito at paano ito gumagana? Yan ang ituturo ko sa iyo ngayon. Ang Daily Financial Awareness Ritual o DFAR ay 10 minutong practice na gumagawa ng 3 essential na functions para sa iyong financial well-being. Ang unang function ay awareness at clarity. Ang majority ng financial struggles ay rooted sa lack of awareness. Hindi alam ng mga tao kung saan exactly napupunta ang pera nila. Hindi nila alam ang actual state ng kanilang finances. Nagde-decide sila based sa vague feelings, hindi sa actual data.
Ang daily ritual ay nagpo-provide ng consistent touchpoint sa iyong financial reality. Hindi ka operating sa darkness. Hindi ka guessing. May clear ka na picture. Ang ikalawang function ay intentionality at direction. Ang pera na walang direction ay mawawala. Ito ay fundamental truth. Kapag walang conscious intention kung saan dapat pumunta ang pera, ito ay mapupunta sa default na path na usually ay consumption at waste. Ang daily ritual ay nagsiset ng direction. Ito ay nag-a-align ng iyong daily actions sa iyong financial goals. Ito ay ensuring na ang araw mo ay hindi random financially. Ang ikatlong function ay protection at boundaries. Ang abundance ay kailangang protektahan. Maraming forces na gustong mag-drain ng iyong financial resources. Advertising impulse temptations, social pressures at unexpected expenses. Kung walang conscious na protection ng pera, ay madaling mauubos. Ang daily ritual ay nagsiserve bilang protective boundary. Ito ay strengthening ng iyong financial immune system at making you more resistant sa drains. Ngayon, ibabahagi ko ang exact step-by-step process ng Daily Financial Awareness Ritual. Ang buong practice ay 10 minuto lang. Maaari mong gawin ito sa umaga, ideally bago mag-start ng iyong day o sa gabi before sleeping. Ang consistent na timing ay importante para maging natural na habit ito. Ang unang 2 minuto ay para sa financial grounding. Ito ang opening ng ritual kung saan consciously mong ibabaling ang iyong attention sa iyong financial state. Umupo ka ng komportable at mag-take ng 3 malalim na hininga para i-center ang iyong sarili. Pagkatapos mentally o verbally mong i-state ang iyong current financial position. Hindi kailangang exact na figures. Approximation ay okay. Halimbawa, ang aking savings ngayon ay approximately ganito. Ang aking income nitong buwan ay ganito. Ang aking major expenses ay ganito. Ang purpose ng step na ito ay grounding sa reality. Maraming tao ang ayaw harapin ang actual na state ng kanilang finances dahil nakakatakot o nakakahiya. Ngunit ang avoidance ay worse kaysa sa confrontation. Ang daily na pagharap ay nag-normalize ng financial awareness at nag-aalis ng fear. Ang ikalawa hanggang ika-4 na minuto ay para sa spending reflection. Ito ay quick review ng iyong spending sa nakaraang 24 na oras. Mentally mong i-recall or quickly i-review sa phone or notebook ang mga purchases at expenses na ginawa mo kahapon. Hindi kailangan ng deep analysis. Simple recall lang. Ano ang binili mo? Magkano ang ginastos mo? Saan napunta ang pera mo? Pagkatapos tanungin mo ang sarili mo ng 2 simple na questions. Una, aligned ba ang mga gastos na ito sa aking values at priorities? Pangalawa, may nagastos ba ako na kung babalikan ko ngayon ay pipiliin kong hindi na lang gastusin? Ang purpose ng step na ito ay developing ng spending awareness at catching ng patterns bago sila maging major na problems. Ang small daily leaks ay nagiging major floods over time. Ang daily reflection ay helping na plug ang mga leaks habang small pa sila. Ang ika-5 hanggang ika-6 na minuto ay para sa today's financial intentions. Ito ay forward-looking na step kung saan iniset mo ang iyong financial intention para sa araw na darating. Tanungin mo ang sarili mo ng mga sumusunod. Ano ang expected na expenses ko ngayon? May planned purchases ba ako? May temptations ba na likely na haharapin ko? Paano ko ipoprotect ang aking pera ngayon? Pagkatapos, set ng isang clear na financial intention para sa araw. Halimbawa, ngayon ay wala akong impulse purchases. O kaya ngayon ay magdadala ako ng baon sa halip na bibili. O kaya ngayon ay hihindian ko ang invitation na lumabas dahil kailangan kong mag-save. Ang purpose ng step na ito ay converting ng awareness into action. Hindi enough na aware ka lang. Kailangan ng specific intention na mag-guide ng behavior. Ang ika-7 hanggang ika-8 na minuto ay para sa abundance affirmation at visualization. Ito ay mindset component ng ritual na equally importante sa practical components. Sa mga minutong ito, i-affirm mo ang iyong relationship sa abundance. Maaaring sabihin mo ang mga phrases tulad ng ako ay open at ready para sa financial abundance. Ang pera ay tool na ginagamit ko para sa good. Deserving ako ng financial prosperity. Ang abundance ay natural na dumarating sa aking buhay. Pagkatapos ng affirmation, spend ng 1 minuto para i-visualize ang iyong financial goals. Makita mo sa iyong imagination ang iyong bank account na may target na amount. Makita mo ang iyong sarili na financially free. Makita mo ang lifestyle na gusto mong maabot. Ang purpose ng step na ito ay programming ng subconscious mind para sa abundance. Ang ating subconscious ay powerful na influence sa ating behavior at ang daily affirmation at visualization ay slowly na shifting ng subconscious orientation mula sa scarcity patungo sa abundance. Ang ika-9 hanggang ika-10 na minuto ay para sa gratitude at closing. Ito ang closing ng ritual kung saan consciously mong i-acknowledge ang blessings at abundance na mayroon ka na ngayon.
I-list mentally o verbally ang tatlong financial blessings na grateful ka ngayon. Maaaring simple lang to, tulad ng grateful ako na may trabaho ako, grateful ako na may bubong ako, grateful ako na may pagkain ako ngayon. Pagkatapos close ang ritual sa pamamagitan ng statement ng confidence. Halimbawa, ako ay financially aware, intentional at abundant. Handa ako para sa magandang araw ng financial wellness. Iyan ang complete na daily financial awareness ritual, 10 minuto lang. Simple steps. Ngunit ang consistent na practice ay may profound na effects. Ngayon ipapaliwanag ko ang science kung bakit gumagana ang habit na ito. Ang unang scientific principle ay ang attention effect. Ang mga behavioral studies ay consistent na showing na ang simple act ng paying attention sa isang behavior ay already changing ng behavior. Ito ay tinatawag na Hawthorne effect or observer effect. Kapag araw-araw mong ina-attend ang iyong finances, ang natural na result ay improved financial behavior kahit wala ka pang specific na strategies. Ang attention itself ay intervention. Ang ikalawang principle ay ang compound effect. Ang small consistent actions ay compounding over time. Ang 10 minuto ngayon ay mukhang insignificant. Ngunit ang 10 minuto ngayon plus 10 minuto bukas plus 10 minuto every day para sa isang buwan ay 300 minutes ng focused financial attention. At ang effect ay not just additive, ito ay multiplicative. Ang awareness na nabibuild over time ay creating ng increasingly powerful na shifts sa behavior at outcomes. Ang ikatlong principle ay ang Reticular Activating System o RAS. Ang ating brain ay may filter na tinatawag na RAS na determining kung aling information ang pumapasok sa ating conscious awareness mula sa millions ng stimuli na natatanggap natin. Ang daily financial ritual ay training ng iyong RAS na prioritize ang financial information at opportunities. After some time ng consistent practice, magsisimula kang notice ng opportunities na dati ay invisible sa iyo. Hindi dahil wala sila dati, kundi dahil filtered out sila ng iyong brain. Ang ritual ay reprogramming ng filter. Ang pang-apat na principle ay ang identity reinforcement. Ang ating identity ay determining ng ating behavior. Kung ang identity mo ay ako ay hindi magaling sa pera, ang behavior mo ay mag-a-align dyan. Kung ang identity mo ay ako ay financially aware at responsible person, ang behavior mo ay mag-a-align dyan. Ang daily ritual ay subtly na shifting ng iyong identity. Sa bawat araw na ginagawa mo ito, nag-a-add ng evidence na ikaw ay type of person na nag-aalaga ng finances. Over time, ito ay becoming part ng iyong core identity. Ang ikalimang principle ay ang decision fatigue prevention. May limited capacity ang ating brain para sa making decisions. Kapag depleted ang decision-making capacity, mas likely tayo sa poor choices kasama ang financial choices. Ang daily ritual ay reducing ng decision fatigue sa financial matters dahil pre-decided na ang maraming aspects. Hindi mo kailangang mag-decide in the moment kung mag-i-impulse buy ka dahil may intention ka ng set sa umaga. Ang pre-commitment ay powerful na protection. Ngayon, ibabahagi ko ang common mistakes na dapat mong iwasan sa practice ng habit na ito. Ang unang mistake ay inconsistency. Ang number one na reason kung bakit hindi gumagana ang habit na ito para sa ibang tao ay inconsistency. Ginagawa nila ng isang linggo, tapos may skip days, tapos bumabalik, tapos humihinto. Ang habit ay nag-accumulate ng power sa pamamagitan ng consistency. Ang benefits ay not linear. Ang unang buwan ay maaaring minimal ang visible results. Ngunit ang momentum na nabibuild ay creating ng increasingly powerful na effects. Kung mag-stop ka bago ma-reach ang momentum na yan, hindi mo makikita ang full benefits. Ang solusyon ay commit sa minimum ng 70 araw ng consecutive practice. Walang exceptions. Kahit busy ka 10 minuto ay kaya. Kahit pagod ka 10 minuto ay kaya. Gawin mong non-negotiable. Ang ikalawang mistake ay overthinking o overcomplicating. May mga taong nag-a-add ng unnecessary complexity sa ritual. Gumagawa sila ng elaborate spreadsheets. Nag-a-analyze ng deep financial metrics. Ginagawang 30 minuto ang supposed na 10 minuto. Ang danger dito ay ang complexity ay creating ng resistance. Kapag complicated ang habit, mas likely na ma-skip, mas likely na ma-abandon. Ang solusyon ay keep it simple. I-follow ang 10 minutong structure na ibinigay ko. Huwag mag-add ng unnecessary elements. Ang simplicity ay strength, hindi weakness. Ang ikatlong mistake ay negative self-talk during practice. May mga taong during ng ritual ay nagigilty at nagi-negative tungkol sa kanilang financial situation. Sa halip na productive na awareness, ang ritual ay nagiging session ng self-criticism. Ang negative self-talk ay counterproductive. Ito ay programming ng scarcity at shame sa halip na abundance at confidence.
Ang solusyon ay maintain ng neutral at constructive na tone throughout. Ang awareness ay dapat objective, hindi judgmental. Kung may mistakes na nakita mo, acknowledge, then move forward. Huwag dwell sa negativity. Ang pang-apat na mistake ay expecting immediate dramatic results. May mga taong after 1 week ng practice ay expecting na mag-double ang income nila. Kapag hindi ito nangyari ay nag-quit sila at nagsasabing hindi gumagana. Ang habit na ito ay not magic, hindi ito lottery. Ang results ay gradual at cumulative. Ang typical timeline ay subtle shifts sa first month, noticeable behavioral changes sa second month, at measurable financial improvement sa third month onwards. Ang solusyon ay set ng realistic expectations. Mag-commit sa long-term practice, hindi sa short-term experiment. Trust the process. Ang ikalimang mistake ay isolation of practice. May mga taong nag-ritual ng daily practice ngunit completely disconnected ito sa rest ng kanilang day. Parang separate compartment ng buhay. Ang effective na practice ay integrated sa daily living. Ang intentions na naset sa morning ay dapat na i-remember throughout the day. Ang awareness na na-develop ay dapat na present sa actual na spending moments. Ang solusyon ay find ways na i-bridge ang ritual sa rest of day. Maaaring simpleng reminder sa phone, or visual na cue sa wallet, o accountability partner na nag-check-in. Si Danilo na binanggit ko sa simula ay consistent sa practice niya hanggang ngayon 3 taon na after niya matutunan ang habit. Sinasabi niya na ang 10 minuto na iyon ay became ang most valuable na 10 minuto ng kanyang araw. Hindi dahil sa magic, kundi dahil sa consistent na programming na ginagawa nito sa kanyang mindset at behavior. Ang beauty ng habit na ito ay accessible sa lahat. Hindi mo kailangan ng malaking capital para mag-start. Hindi mo kailangan ng special education. Hindi mo kailangan ng complicated tools. Kailangan mo lang ng 10 minuto at ng commitment na gawin ito daily. At ang protection na binibigay nito sa iyong abundance ay invaluable. Sa mundo na puno ng distractions, temptations at forces na gustong i-drain ang iyong resources, ang daily ritual ay serving bilang shield, bilang filter, bilang daily recommitment sa iyong financial well-being. Maraming tao ang nag-iisip na ang financial success ay about earning more, at may truth dyan. Ngunit ang mas fundamental na truth ay ang financial success ay about awareness, intentionality, at protection ng kung ano ang mayroon ka. Ang earning more na walang kasama ng awareness at protection ay simply meaning na mas malaki ang mawawala. Ang daily financial awareness ritual ay addressing ang fundamental layer. At once na solid ang layer na ito, ang earning more ay nagiging mas effective dahil may foundation na para tumanggap at mag-retain ng abundance. Ang invitation ko sa iyo ay this. Ngayong araw mismo mag-start ka ng iyong daily financial awareness ritual. Hindi bukas, hindi next week. Ngayon, 10 minuto lang, gawin mo ang mga steps na itinuro ko at mag-commit sa paggawa nito ng 70 consecutive days. Document ang iyong starting point. Isulat ang current state ng iyong finances ngayon at after 70 araw i-compare mo. Ako ay confident na makikita mo ang significant na pagbabago. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable at actionable na information, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga friends at family na maaaring ma-benefit sa habit na ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa financial wellness at mindset. Isulat mo sa mga komento kung anong oras mo planong gawin ang iyong daily ritual at kung committed ka sa 70 araw na challenge. Gusto kong marinig ang iyong commitment at eventually ang iyong results. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang 10 minuto na i-invest mo kada araw ay mag-multiply into lifetime ng financial abundance at wellness. Magkita tayo sa susunod na video.